Hello mga kabadgets! Welcome back to our channel, or if you're new here, hi! Welcome to Lay Budget channel. My name is Leia, and in this channel I do cost, shopping, budgeting, and everything in between. So if you like this kind of content, go hit the subscribe button and the notification bell beside to be updated in my future uploads. Ulit-ulit yung intro. So for today's video guys, we are going to stuff naman my completed saving challenges. So this is my 26 envelope saving challenge and the 2000 mini saving challenge from Christy Budget, from Christy Budgets, which is now 1,600 because I already took the 400 pesos months ago. So 1,600 na lang to, and this one naman is 1,300. So today we are going to stuff, tama ba? 2,000. So 1,600 plus 1,300. 2,900 pesos. Kulang yung... Let me put this aside first. Then, we are going to unstuff these envelopes. And the last envelope, yay! Para hindi ako napagod kasi 26 lang naman to. I will still use these envelopes for my 100 envelope saving challenge. Hindi ko napapalitan yung mga numbers. Hayaan din mo lang maging ganito sila. So next naman, we are going to complete our 52 envelopes. So this money, sure. Oh God. This is 2,900 pesos. So we are going to stuff my priority categories with this money. Sobrang konti, pero at least we are stuffing something kasi sobrang harag na this past months. So here are my priorities. First will be for emergency fund. Emergency fund will get 200 pesos only. Makadagdag lang. So, that's 7,700, 01.13. Actually, may mga ano na to, may mga point pa to kasi may interest din na nangyayari dun sa nasa CIMB ko. Nilagyan ko na ba? So, 200. Nangarag ulit. Ano hindi natatapos ang kangaragan? I was supposed to film yesterday. Kaya lang, sobrang dami kong ginawa kahapon. Sobrang pagod ako. Ang sakit ng ulo ko. Kaya ngayon ko na lang sila ginawa. Travel naman. Where's my travel? Travel is here. I don't know if you can see this, pero ito yung ayoko sa sobrang humid dito sa bahay namin. Sobrang pangit na ng kaya ayoko ng ziplock kasi para siyang minomold na something. Kahit anong linis mo dyan, hindi na yan guys maaalis. Ganyan na talaga siya. Ganyan na siya. So, trouble will get 100 lang. Makadagdag lang. Again, makadagdag lang. So, don't bash me. So, 150 after 2 years. Because I really want us family to travel. Kahit ano lang. My next goal is Ocean Park. Sana gusto kong ma-experience ang dalawa kong anak. Kasi last time na nag-Manila kami na tapos pinasyal ko sila sa Kidzania. Sobrang liit pa nung nung bunso ko si Clyde. Sobrang liit niya pa, nasa 3 years old pa lang siya. So hindi pa siya allowed dun sa mga ibang mga yung mga klinik-klinik. Basta yung mga laruan lang, dun lang siya sa mga nursery, nasa yung mga nasa toddler lang na section. So hindi niya yun na-enjoy. Ang nag-enjoy lang doon yung panganay ko. Sabi ko nga dapat pala medyo late ako sa kanila doon para ma-experience niya din. So this time my next goal will be Ocean Park. Tapos gusto ko kami lahat kaming apat kasi nung nag-kidsa niya kami,
kami lang na 3. So, nahirapan ako i-balance yung time ko sa bunso ko tapos sa daughter ko kasi walang magbabantay. So, paano-ano ako. Basta, ano siya, nakakaloka siya experience para sa akin. So, ayun. Matagal pa yun, guys. Kailangan ko muna, syempre, gagawin ko yun pag natapos na yung mga obligations ko and wala na akong mga bayaran kasi nga, hindi pwedeng, hayaan natin to. Hindi na tayo magiging marupok sa travel. Medical naman will get 400 pesos. Masyado kasi kami nag-focus na magkabahay, magka-appliances. So, after 10 years, marupok na yung bahay namin. Tapos, mga appliances namin sira-sira. Ang TV namin yung sobrang liit na TV na hindi nga namin nagagamit kasi sira yung volume. So, ayun, nakakaloka lang yung experience. Pero okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay. And Drip will get 100 pesos. If you watch, Mami Jing channel, reallocate siya, tapos nag-revamp siya ng niyan. Ano ba tawag doon? Basta siya ng mga categories niya and parang in-specify niya lang and generalize niya lang yung ibang mga categories niya. And sabi ko, when she took out the medical envelope, sabi ko, what? Medical envelope is super important, diba? Tapos, then she put the money there to their emergency fund. Sabi ko, that makes sense kasi health issues is emergency naman, di ba? And now that my envelopes and my A6 are super pangit na, super ugly, I am thinking of changing my envelopes again for next year. Hindi pa naman ngayon, for next year na lang kasi parang pag sinipag ako, kasi minsan pag wala na ako ng mga nire-rent ko yung laptop ng pinsan ko para kahit paano may extra money din siya kasi wala nang libre sa panahon ngayon. Sabi nga nila, why rent kung pwede mo namang hiramin? Ako hindi ako ganun. Pasensya na. Kahit wala na ako. Ayoko. At saka ayoko nung quality nung pagpa-print sa labas. Hindi ko siya bet. Basta yung quality, sobrang maputla pa sa akin. Para kung anemic. Mas anemic pa. Next for my swimming naman. This will get 200 pesos. Hindi ko alam kung nilalagyan ko yung iba kong mga envelopes. So, 10, 20, 0, 20. So, bakit wala to? Bakit buffer to? Asan yung swimming? Ano ba yan? Iba naman to, wait. Wait lang. Lagyan ko muna. Ayusin ko na lang, ha? Hindi ko alam kung bakit nandito tong. So, swimming is from saving challenge. Ano na? 200. So, we have 200 here. These 3 will not get any kasi meron pa naman sila at hindi pa naman sila yung masyadong need ko or basta. We're gonna put 200 pesos din on our cell phone saving challenge. 200. So, 200. And 0 pesos. So, we have for here. Again, yung 1,000 nandun pa sa Gcash ko. Hindi ko pa naaayos. And last will be for computer or laptop. Me and my hubby is discussing about our options regarding this computer or laptop na saving challenge. Sabi niya, mag-tablet na lang daw muna ako. And sabi ko, I don't like it kasi hindi siya pwedeng makonect sa printer. Kasi, I made some decision, I mean, bad decision again of not buying my Wi-Fi na printer. Kaya, ewan ko ba. So, by the way, I am filming 2 videos in 1 day. So, today is October 3 pa rin tayo, pero 200. Pero I am posting this every Sunday. So, the saving challenges this coming Sunday and this naman this saving challenge na na stuffing for the next Sunday. Ang gulo ko. Ewan. Basta. Na ba?
Let me see nga. Sobra naman nilagyan pera dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O, nadoble na yung lagay ko dito. Feeling ko nadoble na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Let me check. Wait lang ha, may kaguluhan lang kung nagaganap. So, 4,395, 3,000 is in yung inutang ko. 3K. 6, 7, 8, 9, 4K, 1, 2, 3, 95. O, tama. Sabi ko sa inyo eh. Natatrack ko lahat. Kasi nga, for the tracking ako, dahil nga nung simula nung may nawawalang pera dito, for the tracking na ako. Almost all of my money may nakalista. And this, na binilang ko kanina, this is 1.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Or 1,500 will be for my school category. Kasi this past few weeks, I have been buying a lot for my kids. I allotted a small amount lang on their supplies. Kaya ayun, nagkulang. So, kumuha ako sa GCash and I have to pay it. Nasa 3,000 ba? Yeah, nasa 3,320 na yung utang ko sa GCash namin. That's why this 1.5 will go towards that para mabawasan yung utang. And I will be also allocating money from from my husband's salary para mabayaran yun. I have been buying kasi some, yung mga kaetsusan lang. Kasi may mga, ngayon, yung mga payong and everything, bags, shoes. Bumili din ako ng shoes. Yung shoes na nabili namin, yung sa Ukay nga lang, pero yung, yung branded. So, we bought it for the cheapest price. Nasa 1,000. And bet naman siya, maganda yung quality niya. Kasi, my son's feet is, mikaraot. We call it mikaraot kasi, kahit bilan mo siya ng 1,000 plus, basta hindi maganda yung leather, hindi maganda yung balat ng shoes, within 1 month, nagbabakbak na siya sa kanya, hindi ko alam. Kung ano meron sa mga paa ng anak ko. Kahit yung, yung panganay ko naman, laging pudpud sa likod. So, binibilhan ko lang siya ng mga, yung mga mumurahin, yung mga 300 plus, yung mga 100 plus. Kasi after 3 months, max, or 4 months ata, butas na yun sa ilalim. So, kailangan mo naman siyang bilhin. Kung bibili ako ng mga mamahalin, I don't know, hindi ko pa na-try sa panganay ko, pero dito sa bunso ko, hindi siya nag-work. Kasi, nagbubumbuka. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa mga sapatos nila. Ang dali-dali masira. Ang problema naman kasi sa panganay ko, pag binilan mo siya ng mamahalin, pag ayaw niya, hindi niya yung susuotin, nakatambak lang yan dyan, bahala siya sa buhay niya. Hindi niya talaga yung gagalawin kahit mag-chinelas na lang siya papunta sa school. And, naranasan namin na, nung nag-school ako, nalagi ako naka-chinelas kasi, walang pambili. So, as much as possible, I really want to provide something for my kids. I don't want them to experience what I did growing up. So, ayun. Kaya, I am allocating money to fund their school, something. Buti na lang talaga may GCash ako, hindi talaga nagkakanda utang-utang na ako. Kung saan-saan. Para lang ma-provide yung mga pangangailangan nila. And, nakakawa din kasi sila tingnan na yung mga kasama nila, ang gaganda ng damit and all, tapos sila parang kinawawa. Ayoko naman magano, lalo na yung dalaga ko ngayon, medyo naga-self-pity na siya. So, kaya, basta, I am doing what I can, what I think is best for them. So, there you are, guys. Again, thank you so much for your support, kasi without you talaga, hindi ko talaga ito magagawa. Super small amount siya for some of you guys, but for me, sobrang laking tulong niya na. Yung makaipon ako ng ganung amount, sobrang achievement na yun sa akin kasi nga, like I've told you, I am a spender, never been a saver, so I'm just starting, I am building a habit of saving pa lang. So these milestones are so, parang sobrang na sa akin, sobrang achievement na for me. Kasi, nakapag-ipon ako ng ganung amount. So, ayun. And,
yung amount pa na yun is from our GCash income. So, nakaka-proud kasi nakikita na may napupuntahan yung pagpapagod ko or yung pag-upo ko. Kahit nasa may bintana lang ako, nakaupo maghapon, kumikita ako. So, that's what's important, guys. So, ayun. And also pala, I will show you this. I am starting, kaya hindi nyo nakikita yung flamingo ko. Kasi, I am starting this 5 peso saving challenge. Start ako last, September 8. So, every day, I am putting something here to save from my GCash profit. So, the minimum is 5 pesos and the maximum is 20 pesos per day. Pag medyo malaki yung kita nung araw na yon, maglalagay ako dito ng at least 20, 15, 10. Pag mahina naman, 5 pesos lang. Basta hindi siya pwede mawalan everyday. Kasi napapansin ko lahat ng pera sa GCash, kung saan napupunta. Etong pera na to, this will go to the future. If I want to venture or I want to add capital to our GCash, imbis na mangutang ako, yung may ipon ko dito, yun na yung gagamitin ko. Kasi yung ibang profit na pupunta sa kung saan naming category, sa mga savings and all. Ito naman is purely for my GCash business. So, konti-konti lang siya, pero eventually, small amount goes a long way naman. Basta, consistent lang. So, can you imagine, I already saved like 200 plus na pesos. Nag-start ako, hindi pa nag-iisang buwan, pero I already saved like 50, 100, 220, 230 pesos. So, na yun? Okay na yun. So, thank you so much for watching, guys. Again, always remember that it's not our salary that makes us poor, it's our spending habit. Bye! I love you, God bless you, and take care always.